Ako ka maningkod, ignasan mo katapad, you are blessed by the Lord today. Hallelujah. Now, hallelujah. Nata sa fourth Sunday, no, nata sa fourth Sunday sa atuang series, which is moving forward. Tingnan mo katapad, moving forward. No? Andam na bang muabanti ang tanan? Salamat sa kamingaw. No? Siguro dugay kang napundo na stuck, wala kalihok, feeling nimo na stuck ka sa isa ka situation, sa isa ka condition, but the thing is karon nga bulan muabante ka sa imong kinabuhi. Lord, katulang kusog ning amen mo ay maka-experience ani. And indeed, no, our 15th year is happened atong Sunday mga kaigsunan. So, palakpakan sa natong Ginoo sa iyang pagkamaayo. It's been 15 years, no? Dili lang kay 15 years nga nag-struggle, but it has been 15 years nga daghan ang naitabo sa atong kinabuhi, but yet God is still faithful sa matag usa kanato. Amen ba? No, siguro in this 15 years, hapit ka na abot sa point nga hapit ka na matay. Hapit na Timothy. No, ako kaduha na gyud ko na operahan gani. No? But the thing is, the good thing is, God is with us in every situation sa atong kinabuhi. Uban nato ang Ginoo sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi. Hindi mo katapad, uban nimo ang Ginoo. No? Uban nimo si Lord panahon nga na-fail ka. Uban nimo si Lord panahon tong nag-succeed ka. Uban nimo si Lord tong panahon nga wa na kakabaloon sa himuon. Uban nimo si Lord tong panahon nga naglibog ka kung siya na bagyod. No, kanang niampo na siya na bagyod, Lord. Unya uban po nimo siya atong panahon nga nag-struggle kag taman kay gusto na nimo makatrabaho nya di gyud ka kasulod. Uban nimo si Lord. And here's a good thing mga kaigsunan, because this year is dalon ta ni Lord sa place nga wala pa nimo naabtan. Makaingon kag asa kahato. No? Think everything, isipa tanang butang or tanang dapit nga nindot nga wala pa nimo naabtan. Ay lag isip og negatibo, mapiso man siguro ko. Dili pod. No, kasi daghang kag dapat pwedeng isipon dito pag ka sa negatibo. No, madisgrasya man siguro ko. Mubiyahe pa lang ka, mahadlok na ka mo drive. Kaya naman, nag-isip naman kang negatibo. And, going back to our topic karong kabungtagon, it's all about moving forward. Okay? Moving forward. So, as we move forward karong tuiga, atong lakwan ang saad sa Ginoo. Amen ba? Mo nang naingon si Lord sa atong kitex, people of Israel, si Moses actually nag-quote ani, mga katawan sa Israel, sa dihang anaa kita sa dapit sa Sinai, sa bukid sa Sinai, ang atong Dios nga mao atong Ginoo niingon, nagpundo na kagduba dugay aning bukira. You have stayed here long enough. Pila na ka nato diri ang nagpundo sa atong mga kagahapon. I don't know anong ginabalik-balik ni Lord. Pero stop staying in your past. Tingnan mong katapad, walay success sa kagahapon. No, wa na kay mahimo sa imong kagahapon, igsoon. Amen ba? Wa na kay mahimo atong nasipyat ka, that's done. Biskan pag mga pastor, the damage has been done. Instead of being in remorse, no? Being in regret because of the damages that had happened, ayaw stay diha. Amen ba? Ayaw og stay diha. That's why ana si Lord, leave this place. Ingay mo katapad, biyain na. No? Tanang negatibo sa imong kinabuhi, biyain na. Imong kasakit, imong kagahapon, na di man maayo, biyain. Hello?
Naway kailang nga hangtod karon magbalik-balik gyapon sa mga nahitabo sa kagahapon. Ayon lang po siya itudlo, ay itudlo mo mo. Okay? No? Most of us na kaila sa to, kitang tanan natin kaila nga mga iyon na anak. That's why anak si Lord, you have stayed there now, leave this place and go to the land that belongs to the Amorites. Asa belong? Amorites. And their neighbors, the Canaanites. Next slide. Ay. Lo. Yung balik lagi siya gang. Sige. Okay. The Canaanites, this land includes the river valley of Jordan, the hill country, the western foothills, the southern desert, and the Mediterranean coast, the Lebanon mountains, and all the territory as far as, asa na to? Hindi siya musiga. As far as the river Euphrates, I give you this land just as I promised. Asa gi-promise? Gani kang di mo slide dong. Namatay. Ayan. Okay? As I promised to Abraham, Isaac, and Jacob. Inay mong katapad na I-promise si Lord nimo. Na I-promise si Lord nimo. That's why, ano siya? Now, you must go. Inay mong katapad, go! And take, mura kang gihimo ni Lord anik nga time, gihatagan silang Moses og titulo. Pero biskag naay titulo, kinsa gay na nag-iya? Kinsa na nag-iya ang mga Mediterranean, ang Ammonites, ang Amorites, the Canaanites, even kaning nga mga property na anay tag-iya daan. Pero kingnan si Lord, go dito. Adto dito, kuhaan ninyo. No? Wala ko ningon sa inyo ha, nga pag mutungtong mo kisisi ron, may inyuhang kisisi. Another level of kulto na po niya itong utong. No? But the Lord is saying, ang gingon ni Lord, adto dito nga dapit, inyuhan na na. Ako nang gisaad kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Yung nang katapad, na ay saad si Lord nimo. Imagine, na ay saad si Lord, na imuha na, pero kinahanglan pa nimo makigaway. Kinahanglan pa nimo makigpatay. Hello? Na ay saad si Lord nimo, pero kailangan nimo, now you must go and take the land. Kinsay hadlok mulakang sa saad sa Ginoo karon. No, you must go and take the land. Mo ni akong challenge sa atong tanan karon. Kinahanglan natong mulakaw sa atong authority. Hello. Kinsay nakatry diri nga nasa yuta unya giilog og lain. Nya mayon ka pakawalay gubot, ilahan na lang na oy. No, pero ikaw ang registered ha. Og tan-awon na to sa office, sa ROD, ikaw yun ang nakarehistro. Kung yun sa'yo mo yun, sige lang. Yuta, di bitaw na nato madalag langit. Ano ba yung reaction? No, what you're going to do is to go and take the land. Hindi mo katapat, take the land. Kinahanglan nimong mulakaw sa imong authority karon para makuha ang saad, ang yuta nga gisaad sa Ginoo nimo. Hindi mo katapad na ay gisaad ang Ginoo sa imuha. And the good thing is, this Sunday, karon nga Domingo, ang atong topic is take dominion. Hindi mo katapad, take dominion. In moving forward, dili pwede nga mura kag mahadlok sa yawa. Hello?
Dili pwede nga mulakaw ka sa promesa sa Ginoo pero mura kag mahadlok sa yawa. O kinsa pa may mahadlok og daotang espiritu diri? No, ultimo mangi, nabi. No? Kaya naman, you must take your authority isip tag-iya sa saad sa Ginoo. Ignay mo katapad, take dominion. Naay saad ang Ginoo sa matagusan nato that we need to walk into this kind of promises. Ang pangutana na ko ron, naa ba kay gikuptan nga saad sa Ginoo? Pangutan ada yung katapad, ingna siya, naa ba kay gikuptan nga saad sa Ginoo? Kay sagad sa tuwa, di na mo ila sa saad sa Ginoo. Kaya nga naman, kabalo mo nga nung di na mo ila? Pastor, promises are made to be broken, man God. Pero ay na. Ay ing na si Lord, anak. Kaya nga naman, dili si Lord pareha sa tao. When God says the word, He will do it. Sa dihang mo ingon si Lord na ako ning saad nimo iyan ang himuon. Amen ba? That's why you have to take dominion on the promises of the Lord. Kinahanglan nimong mulakaw uban ang authority sa saad sa Ginoo. Kung moingon si Lord na i-promote ka ni Lord, i-elevate ka ni Lord, lakwi na. Amen ba? Na gusto naman pasabot kung sa meaning sa dominion, dominion means, okay, asa naman to? Dominions means supreme authority. But pasabot sa dominion una, supreme authority. It's a sovereign power or control over a territory or people. It signifies the right to rule, govern, or manage, often applied to governments and territories. Ingnay mong katapad, you have authority. You have supreme authority. Dili tungod kay mo take dominion ka, magahi-gahi na ka. But pag mo take dominion ka, pag buot pasabot, naa kay katungod nga gihawiran. Hello? Taking dominion means hindi siya mugana. Okay? Taking dominion means have the full control on the promises of the Lord. Pag mo take dominion ka, naa kay control sa saad sa Ginoo. Nani mo, imong kabuton ang saad sa Ginoo or mupundo lang ka diha sa imong sitwasyon ron. Pastor, natanggong manggugog pila ka tuig, Pastor. Wa mi kaliho kay ngunani ngunana. Pero dili po pasabot, dili na mahitabo ang saad sa Ginoo. Ang nayong katapad, dili po pasabot na langay, di na mahitabo. Amen? Ang nayong katapad, dili po pasabot na pundo ka kadali, di na mahitabo ang saad sa Ginoo. Now, we'll just get back sa matagos sa aron. Unsang nga saad sa Ginoo ang imong ginakuptan karon? No, kay kung pangutanon nato, pangutanon ako matag-os sa ato aron. Unsay saad sa Ginoo nga imong gikuptan ron? Lingaw. Naba mo gikuptan nga saad sa Ginoo? Salamat sa tulo ka amen. No? Karon ginasugdan namo ni wife to have the authority sa mga saad sa Ginoo. Ginasugdan namo una sa supplication. Ginadeclare namo every night and every morning, the Lord shall supply all our needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. The Lord will supply all our needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. We declare this 7 times. Biskan pag unsay may tabo, biskan pag matuwad tuali, ang Dios mo ay magatagbo sa among panginahanglan. Hindi mo katapad, nabakay saad nga gikuptan gikan sa Ginoo.
Now you can begin to declare, for I know ang Dios dunay laraw alang kanako, laraw sa pagpalambo kanako ug dili pa. The plans to prosper you and not to harm you. The plans to give you hope in the future. Pwede nimo na i-declare sugod karon, you have the supreme authority para i-command na tanan. Pwede nimong suguon ang kapobrehon, mulakaw. Ingnem katapad, mulakaw. O pwede nimong suguon ang tanang bahandi sa kalibutan, muabot nimo. Pero wag ko na ingon nga matulog ra kasi inyong balay, nga magsige lang kag deklara. No? I command from the east to the west, to the north, to the south, tanang kadato, abot nga rin. Unya nagsige ra kag lingkod sa inyong balay. Magkakwarta lagi sa kalibo sa isa kadlaw, hurot dayon isa ka kananan. No, you have the supreme authority or sovereign power or a control over a territory. But pasabot, naa kay control, authority sa tanang ipiyal sa Ginoo sa imuha. And this is the good thing, this is the good thing. Gisaad sa Ginoo, di ba last Sunday, giana-ana na ko to ilang area nga dapat ilang i-conquer? This is the good thing. Pag imo nang i-conquer tanan, you are going to take dominion the entire land, sa entire saad sa Ginoo. I tell you, mahimong hanay o hapsay ang tanan. Pero pag mo settle lang ka, mo pundo lang ka, okay na ni. Hindi mo katapad, ayaw puyo sa okay ra. Dapat mo abot yung ka sa peak sa saad sa Ginoo. Amen ba? Pastor, anong kinahanglan man ako mo take dominion? Tungod kay gidesign ka ni Lord to dominate. Gidesign ka ni Lord to lead. Hindi mo katapad, lead. Because kung muingon tag dominion, it is not just about being the head, but it's not just about being labaw ka sa tanan sa ila. Bisag unsa imong ingon, ako'y masunod kay ako'y gahi. No, dominion is leadership. Dominion is giving them the right idea, the right vision, the right way, the right desire. Hello? Ang buot pasabot sa dominion, dili tungod kay maggahi-gahi ta. Kumbaga, ako'y magbuot kay ako'y gahi. Namo, para sa kwa, ako'y magbuot kay ako'y pastor. Hindi pwede. Because this is not just about authority of being the head, but it's all about leadership. It's all about taking care. It's all about giving guidance. It's all about acceptance. Hello? Now, always, masabdan nato ning tanan sa example sa usa ka inahan. Okay, I wanna use this kind of pattern. Kinsay na yung mama dre? Wala na yung mama ang uban. Asa yung butwa diya? Pastor, ning gawas naman kung misliking ang kawayan, Pastor. Okay? Makita na to ni sa usa ka inahan. Ang tinuod nga picture sa usa ka leader. Kaya nga naman, kinsay nakatry drink na fail na siya kadagan sa iyang parents. Pero pag buduol siya sa iyong mama, sa iyong moan, kasapan mo ka. Di ba? Kapila ka mo fail, kapila ka nagsukol, kapila ka nagmaoy diya sa diya. Pero pag mubalik kasi mong mama, love you na. Pero balik sa mong papa, kahit ka. Because dominion, it's all about leadership. It's all about care. Giving guidance. Bisag mo fail, dili do, kinsa nakatry diri nga, nadagma ka sa una, gitiwasan ka. No, pagkadagwa nimo, ikaw, kikiyat, okay, bang. Pero si Lord, igsoon, dili ingon anak. Madagma ka, He will teach you nga mo bangon. Si Lord dilingon ana nga pag masakitan ka, tiwasan ka. No. Ang himo ni Lord, pag masakitan ka, iyak kang hatagan og avenue para makat-on nga mo bangon. Kinsay nakatry diri nga lugmok kay ka.
Di ba wala mang katabangan ni Lord na si Lord ay nangamot sa imong pabangon? You will see the Lord giving you the strength to stand up. Dili ka inaani ka strong karon kung wa kay giagihan nga lisod sa una. Tama ba? Mulang ba yung kagpasagdan naman ko sa Ginoo? Wala ka pasagdi sa Ginoo. Gisuplayan ka niya kusog. No, nahinumduman ni mo tong panahon nga gusto na unta nimong ibitay imong kaugalingon sa punuan sa kamunggay. Unya nakauna-una ka, mahadlok kang di ka ginawa. Actually, that's a conviction, mga kaigsuunan. No, imo na untang mahadlok man ko eh. All of a sudden, I fear sa imong heart. Dili tungkol kay mahadlok kang mamatay, kundi mahadlok ka sa Ginoo. Hello? It's God giving you the authority. Gusto mong balikan nato ning tanan karon mga kaigsuunan. We have to get back to the promises of the Lord. Baliki gud ang saad sa Ginoo gud. Take dominion, take the supreme, take the authority, control. Gusto mong balikan nato ni. Bago pa lang tagihimo sa Ginoo, in Genesis chapter Kingdom dominion, when God created everything, He created a governance here on earth. Gidesign ni Lord ang kalibutan daan nga naay magpadagan. And gusto kong masabdan nato na in Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Sabay-sabay tagbasa, 1, 2, 3, go! God said, and they will be like us. We will let them rule the fish, the birds, and all the living creatures. So God created humans to be like Himself. He made man and woman. God gave them His blessings and said, have a lot of and bring it under your control. Rule over the fish, the birds, and every animal on. Now, gusto mo masabtan na ito ni. Gidesign ka ni Lord para mo take dominion. Gidesign ta ni Lord, sinugdanan pa lang mauna ni design na to. Yun yung katapad, sinugdanan pa lang gidesign na dekan. Na-try ninyo ni. I don't know kung na-address na to. Na-try ninyo ni kanang gusto nimong maka-feel of authority in your life. Kinsa nakatryan ni? Kanang, pwede ba paminawan po ko nimo? Pwede ba sundapod ko kadali? Kinsa nakatryan na? Because you are designed to rule. Muna si Lord, God said, now we will make humans and they will be like, you will be God's likeness. Gusto nang pasabot sa tong tanan ron, nasama ka sa Ginoo. Wa ko ningon nga mas mura ka Ginoo. Okay? Pero gihimo ta gikan sa hulagway sa Ginoo, the design itself, the potential itself naa sa tuwa. Gi-install ni Lord tanan. Buot pasabot gusto nang masabtan na ang kalibutan gipiyal ni Lord nimo. Ingnay mo katapat gipiyalan ka ni Lord. Gipiyalan ka ni Lord. That's why, unsa ito himon? We have to rule. Wanang some of the people, no, makaingon, gusto na ko na i-tackle gamay, although wala ni sa atong topic. Makaingon ang guban, kung ang Ginoo yun, nganong dili man niya kayang kwaon dayon tanang daotay. Because gusto nang masabtan natong tanan ron, dili kayang kwaon sa Ginoo ang daotay, tungod kay dili niya kaya. Kinsay mo to diri nga kaya sa Ginoo himuon tanan ang tanan para lang matarong ang kalibutan. O kayang bag-uon sa Ginoo dayong tanan ang sa kalibutan. Pero si Lord, gusto nang masabtan natong tanan, si Lord, He is the God wherein pag iyang i-install ang balaod, may tabo na. That's the reason why sa diyang iyang giingon, let's make man, now we will make humans, and they will be like us, we will let them, ato silang tugutan nga mangulo sa isda, sa langgam,
sa tanang creatures. So God created them and they will bring it under their control. Pag ingon ni Lord ana, ibig sabihin, gitanggal ni Lord iyang authority sa kalibutan because His direct authority is on human, pero iyang gitanggal iyang authority sa tibuok kalibutan kay iyang gipiyag sa human. Gusto nang masabtan nato ni. Nganong di man kalihok ang Ginoo, pastor, nga gamahanan man kang Ginoo, inani. Dili kasulod ang Ginoo pag dili nimo siya tugutang mo sulod. Di kalihok ang Ginoo pag dili nimo siya tugutang mo lihok. Sa ato pa limited si Lord, pastor. Dili limited si Lord, pero inani. Ang tanang authority nga gihatag niya sa imuha, iyang gilauman nga imong gulitan. Murag di pa kay gamay. Ang gipiyal ni Lord sa Ginoo sa imuha, iyang gilauman nga imong tarungon. Kabalumon sa atong obligation karon as we rule over, dapat tarong atong connection ani. Dili ka ka-rule over og tarong pag dili ka connected og tarong ani. Mo nang pansinan ninyo, sa dihang silang Adan ug si Eva na lang, si Eva nagpalahi-lahi na, ang nahitabo wala na ni natuman kundi gikaon na ni Eva ang iba daw. Gikaon ni Eva ang iba pa sa gikaon na ni Eva ang ginadili ng prutas. Ano man? Kalimot siya ba nga under man ang tang bitin sa yaha? Hello? Ayaw kalimot ba nga under nimo ang bitin? Ang uban man gud sa to makigdulag bitin. No, ang uban pa gid sa to makigjamming sa bitin. No? Abdan og tag alas 2 maginamingay lang sa bitin. Ayaw kalimot, you have the authority to rule. No, abdan kag alas 2 na jaming-jaming mo sa bitin walay direksyon. Tay pa. Ay kalimot. Nga naa nimong authority. Sangko gikaon ang dili angay kanon. Hello? Hinay mo katapad, rule over. Just take the lead. Just take dominion. Church, sa imong finances, just take the lead. Man, sa tanang mga lalaki diri, just take the lead on the family. Take the lead. Mayroon ka ba, pastor, lisod kayo pag-uuna mong pamilya, pastor, akong asawa, prating yaw-yawana. Man, take the lead. Bisag unsa kayaw-yawan sa asawa, pag makita sa asawa nga ang lalaki na ipananawon sa unahan, muhilom ra man na ba? Hello? Amen? Man, have a vision. Be the leader. Take dominion. Nanay, take dominion sa imong mga kaanakan. Hindi ka mabahala ng bataan, gahit kinagnaw. Take dominion because God gave us the authority to rule. Mabitaw ng si Paul, kung balikan na ito ang context sa Bible, si Paul, dili pwede mag-lead ang isa ka lalaki na dili niya ma-lead iyang balaysdaan. Hello? Lisod kayo. No? Ang lalaki ni Simba, iyang asawa, na dito sa barahaan. No? Ang lalaki mo ay pastor, nagwalid gigsoon, no? Ni ang west pagid kung ang babae ang nagsimba, ang lalaki ning duty. Pastor ning duty man, pastor. Nakoy kaila. Kaupan ng trabaho. Pastora ang asawa. Every Sunday, gawali ang asawa, si pastor nagbitbit og hagdanan ningagi sa simbahan. Kutayon sa dapat mo rule over tangtanan sa gipiyal sa Ginoo. Boys, ginanta mo tawag boys, men, panguluhi ang panimalay. Take dominion. No? Show the vision. Bisan pag maingon, lisuda ko dano, kanapong realistic po. Mga babae, ayaw po ninyo ing nakanapong realistic. Tanawa,
ang imong tuuhan mo'y mahitabo. Wala na ngamin. No, kung dili na siya mutingog, ato ang check. All right. Lobat gid gang. Kung dili siya mahitabog 5 years, ngano day nato giiswag og 6 years, 7 years. Hello. Ang vision magpabilin. Ang pitsa pwede maiswag. Amen ba? No, kung wa ka ka-graduate of 2026, pwede man siguro 2027, no? Hello? Pastor, mas stress man gugo, Pastor. Kung di makayag 15 minutes, 20 minutes. No, that's why take dominion. We need to lead sa gisaad sa Ginoo sa tuwa. Ingay mga tapad, kinanglan nimong mulakaw. We need to take the lead, mga kaigsunan. Sa tanan nga na, dari, tanang gipiyal ni Lord karon, manage it well. No, gipiyalan ka ni Lord og sa kalibot, pero man nag-manage, di kayo mo ipalit og milk tea tanan. No, imatcha ni mo tanan. Oh, pagkahinpod og tights. Di ba? Pagkahinpod o pag-savings ni mo. Hello? Di kay pagkuha ni mo sa imong kwarta, mura kag si kinsa. Unya pagkahuman na ana, mura na kag naunsa. Take the lead. Ingay mo katabad, take the lead. That's why I want all of us right now nga mubalik ta sa ato ang tawag. Mubalik ta sa ato ang design. No, ingay mo katabad, balik sa imong design. Balik sa imong design na wala ko na ingon nga magaygahi tayo ni gawas na ako yung authority. Di wa ko na ingon nga magpareha ta atong sa Surigao ba nga nami ti dere nani. Kita na tagiya sa kalibutan ron. Sunod na tang kibuloy yan. No, it's not that thing. Pero tanan nagipiyal ni Lord sa mga rollover. Tanan nagisaad ni Lord sa imong lakwi, nim katapad lakwi. Now balikan ako ni ron. Naabay saad ang Ginoo sa atong tanan. And as Miracle Global Ministries Incorporated, gusto na ko ning lay down sa atong tanan nga saad. Way back 14 years ago. 14 years ago, this promise was given by the Lord. Isaiah chapter 60, verse 1 to 22. Sige. Sabay-sabay tagbasa ron. Isa-isa lang nga verse. Sabay-sabay tagbasa. 1, 2, 3, go. But on you the light of the Lord will shine. The brightness of His presence will be with you. Nations will be drawn to your light, and kings to the dawning of your new day. Look around you. Your people are gathering to come home. Your sons will be like children. You will see this and be filled with joy. The wealth of the nations will be brought to you from across. Great caravans of camels will come from Midian and Ephah, bringing gold and incense. People will tell the good news. And Nebaioth. To please the Lord will make His temple. What are these ships? Like doves returning home, bringing God's people home. They bring with them silver and gold to honor the name of the Lord, the Holy God of Israel, who has made all nations honor His people. The Lord says to Jerusalem,
Foreigners will rebuild your walls. Their kings will serve you. In my anger, I punish you, but now I will show you my favor. Day and night, your gates will be open, so that the kings of the nation may bring their wealth. But nations will be completely destroyed. The finest wood from the forest of Lebanon will be brought to rebuild you, Jerusalem, to make my temple beautiful, to make my city glorious. The descendants of those who oppress you will come and bow low to show the respect. All who once despised you will worship at your feet. They will call you the city of the Lord, Zion, the city of Israel's holy God. You will no longer be forsaken and hated, a city deserted and desolate. I will make you great and beautiful, a place of joy forever and ever. Nations and kings will care for you as a mother nurses her child. You will know that I, the Lord, have saved you. That mighty God of Israel sets you free. I will bring you gold and silver and bronze and I will make them rule over. The sounds of violence will be. No longer will the sun be your light by day or the moon. By your I, the Lord, your days of grief more lasting than the sun and moon. Your people and will possess to reveal my greatness to all. Even your smallest and humblest family will become as. When the right time comes, I will make this. I am the Lord. This is the promise of the Lord. And gusto na ko ning i-built in sa tuwang tanan karon. And verse 1, gusto na ko imong pangalan, imong ibutang dira. Arise, reign. Arise. No? Arise, Tin. Imagine sa dancing mo na to, makita si Tin sa una. Arise. No? Arise, Hammer. No, back up lang si Hammer sa una, karon nag-keyboard na. Imagine, arise, Rod, sa una, makita ra nato si Rod sa KCC. Karon sa pag-asa na nimo siya makita. No? Karon nakita lang ta diri karon, pero puhon na ka sa BFP, na ka sa mayor. Ay. No, because you have to arise, because your shine. You have to shine. That's why ana sa Lord, bangon. Inam katapat, bangon. Ug sidlak. Adlaw-adlaw kay miabot ang imong kaluwasan ug musidlak na kanimo ang dahom sa Ginoo. Tabunan sa bagang kangit-ngit ang mga nasod sa kalibutan apan kamo danagan sa gahom sa Ginoo. Ngem ka danagan ka sa gahom ni Lord. Wherever you go, in every works that you work with, danagan ka sa gahom ni Lord. Matingala ka nganong lahi man gyud ni. Nganong naay favor si Lord sa ako kay ngano man ang kahayag sa Ginoo midanag na nimo. Mo nay muhimo nimo nga lahi. No? Ingala ta nga si Joseph lagi. Nahimong katabang, nahimong piniriso, pero tanawa, gidanagan sa himaya sa Ginoo. Nahimo lagi siyang katabang, pero mayordomo mampud sa panimalay. Nahimo lagi siyang piniriso, pero nahimo mampud siyang mayor sa prisuhan.
hangtod nahimo na siyang gobernador sa tibok Egypt. Ingnan mo dapat arise. Mao ni ang saad sa Ginoo igsoon nga dapat natong laktan pagbalik. Pastor, sige ra man pagbalik-balik. Sa una pa man nimo sige gingon. Yes. Gusto nang masabtan natong tanan karon nga ayaw kalimti ang saad sa Ginoo bisan tuod ug lahi ang kahitabo sa imong kinabuhi. Ayaw kalimot. Amen. Classmate ra nimo nang kalimot. Pero dili na ikaw. Nya mo katapat ayaw kalimot. Okay, sagad sa tuwa, pag mulabay na ang kapanahunan, malimtan natong saad sa Ginoo. That's why, ano sa Lord, gusto nang kupta na ning tanan karon igsoon. The Lord says, maglipay kagayod, inig kakita mo nini. Mag-awas gayod sa kalipay imong kasing-kasing kayang bahandi sa mga nasod ug sa kadagatan, pagadad-on diha kanimo. Mapuno ang imong kayutaan sa mga kamilyo, sa mga taga-Midian ug mga taga-Ipa. Hinay mo katapad, daghan man kag yuta. This is the promise of the Lord. Mapuno imong kayutaan. Unsay gusto nimo, kanding, baka, kabayo. Hinay mo katapad, mapuno imong yuta. Pastor, wa pagay ko yuta. Kay kabala ka. Nadaw yuta sa kuko. Pero magkayuta ra ka. No? Hinay mo katapad, ingnan katapat dadon ka ni Lord sa iyang gisaad nina kanimo. Ana sa Lord, dadon kanimo ang mga Cedar ug ang sa mga taga Kedar ug mga taga Nebayot. Naon day address day sa una no nga. Nebayot. Ana siya? Ug ang daghan nilang mga karnero ug dawaton kini ingon nga halad sa halaran sa Ginoo, himuon sa Ginoo nga halangdon ang iyang templo. Mulayag ang mga barko nga daw sa mga panganod nga naglupad ug daw sa mga sanampati nga nagpadulong sa ilang mga salag. Kini nga mga barko alang sa mga nagpuyo sa mga isla nga naglaom sa Ginoo. Pangunahan sila sa mga barko gikan sa Tarshish o pagdala sa imong katawhan pabalik kanimo gikan sa ilang mga dapit. Magdala usab sila bulawan ug mga pilak alang sa Ginoo nga imong Dios. Ang balaang Dios sa Israel kay gipasidunggan kaniya. Nag-ingon ang Ginoo, pabarugon sa Ginoo, pabarugon sa mga langyaw ang imong mga paril ug ang ilang mga hari mualagad kaniyo bisan gisulutan kanako tungod sa akong kasuko. Kaluyan kanako tungod sa akong kahit. No, maybe there were times that God is angry to all of us, angry to you and to anybody. Matago sa rin, pero dili ta kasilagan sa Ginoo, kundi kaluyan o katagan pa niya grasya. Hindi mo katapad, katagan ka grasya sa Ginoo. So we need to begin. Gusto na ako ning himuon karon sa atong tanan. I want you to declare these promises every day sa imong kinabuhi. Nga danagan sa Ginoo, dili na nimo mahimong kahayag ang adlaw ug ang bulan ug ang sukotiko kay mahal na daw. No. Pero si Lord na mahimo natong kahayag. No, sa tanan nimong himuon, God will enlighten you. Sa tanan nimong buhaton, hatagan kag kaalam sa Ginoo para mas mulambo ka. Yan sa gusto nang mulakaw sa saad sa Ginoo. Ayan ba? Take dominion. Lakwi na, inubanan sa authority katungod. Pero there are things na dapat natong hinumduman about sa saad sa Ginoo. And number one is this. Dapat natong hinumduman nga ang saad sa Ginoo, it's all about Jesus. These are all about Jesus. Wala gilaing mahimaya ani igsoon, dili ikaw kundi si Lord. Sa diyang i-promote ka ni Lord, i-increase ka ni Lord, hinumdumi nga si Lord ang mahimaya anang tanan. Si Lord ang mag-glorify anang tanan. Kung moabot na ang saad sa Ginoo sa imuha, ikaw yun ani Lord. No? Kung maminyo man ka atong lalaki o babae nga imong giampo, ikaw gyud ana Lord. Hello?
Kung mapalit naman nimo ang tanan nga gisaad or imong gusto sa kinabuhi, ingna gyud si Lord nga ikaw gyud ana Lord. Hello. Kay sagad sa tuwa man gud pag nanata sa saad sa Ginoo, makalimot na ta sa Ginoo. And we begin to claim the glory. Dili na tungod sa akong mga pagpaningkamot. Don't forget that the Lord gave you the strength and the wisdom para niyanang tanan. Labaw sa tanan, God's promises must be imparted. Ayaw sugot na sa imo lang kutob ang saad sa Ginoo. Dapat mo sunod sa imong next generation. Pansin nimo, ang promise ni Lord ning sunod kay Isaac o kay Jacob, nga naman na impart. Ning sunod sa tibuok Israel kay nga naman na impart. Nanong ginapasa nako ning Isaiah chapter 60 karon because it was the verse sa dihang nagsugod ang Miracle Global Ministries Incorporated diri sa Alaben. Way back 2011. Ang atong pangalan pa kaniadto Miracle Life Church. And I want you to get back ana nga barugan nimo ning saad sa Ginoo ug ipasa nimo ning ngadto sa imong mga kaanakan. Amen ba? No, mga tatay, mga lalaki diri, have the word of God nga mo ipasa nimo sa imong next generation. It's not just about you today, it's all about dili lang na about nimo karon, kundi about usab na sa imong kaugmaon. Amen ba? Labaw sa tanan, ayaw kalimot nga gihatag man siguro sa Ginoo sa imong tanan, pero si Lord ang pagina. Ipiyan lang na. Amen ba? Pansinin nyo nga nung dili tapiyalan sa Ginoo og millions, di tapiyalan sa Ginoo og mga dagkong properties or anything, or di tapiyalan ni Lord og daghang kalag. It's because, kabalo mo nga nung rason, basig sa isa pa lang gay kakalak, mangangkon na ka. Hello? Basig sa isa pa lang kakalag, mangangkon na ta. Kung inanay at atong language, uy, nganong dito man ka nag-uban-uban? Dito na lang ka pa-disciple. Tumoti, gani. Kaya nga naman, sa isa pa lang kakalag, mangangkon naman ta. Hello? Amen? Sa gipiyal pa lang sa Ginoo sa to, mangangkon naman ta. Amen. That's the reason why imong balay, kung ipiyalan naman ka sa Ginoo sa imong balay karon na nakay tarong nga balay, open your house for souls. Amen ba? Ablihi imong balay para sa kalag, para maka-impart ka sa pulong sa Ginoo o masulti nimo ang tanan nga naa nimo tungod ani. Hinay mong katapad, ayaw kalimot. Nga kung nanaka sa saad sa Ginoo, kani ang tag-iya. O dapat nimong ipasa ang saad sa Ginoo, ug mahinumduman nimo dapat ang tanan nga naa kataron kani ang rason. Amen ba? Kaya sometimes, makalimot manggod ka. Pansin ninyo, kung wala pa tayo trabaho, committed kayo sa church. Committed kayo sa discipleship. No? Grabe ba? Pastingan pagod. Pero sa diyang nakatrabaho na, Pastor, overtime mong Domingo. Pansin ninyo? Pansin ninyo, tungwa pa'y uyab. So, diyan po, ginako siya taman, Pastor, kimaang. Pero sa diyang nakauyab na, ngayon ka naman, murag familiar lagi ay. No? Amen? Pansin ninyo sa diyang, wala pa naabot ang saad sa Ginoo sa imuha, pero di mo ka-faithful. Pero sa dihang, naabot ng saad sa Ginoo, moingon na pagkadayog, kapuya, ani, oy. Katry mo? Katry mo, ana? Imagine na, tanawan ninyo, ha?
Sa dihang gikan pa lang sila Egypt, sa dihang ang Israelites naa sa Egypt, humaning latas sila, paglatas nila, abot nila kamingawan, gi-provide ni Lord tanan kinahanglan, pagkaon, mana, tubig, quail, nana rito, pero pag abot nila promised land, everyday away. Pansinin niyo, makigira sila og AI, makigira sila sa Canaanites, makigira sila sa mga Anakites. Kay para una, unsa, makonquer ang gisaad sa Ginoo. Now, this is the good thing. Kaya nga naman, ang saad sa Ginoo, kinanglan nimo i-conquer. Because there are spirits that is holding to the promises of the Lord. Na ay mga giants nga nagunit sa saad sa Ginoo, kinanglan nimo pamatyon. I don't know what unsa na, pero possible ako na lang nang itago sa pangalan nga katapulan. Those are greatest giants. No kanang tingjot nila niya, buya uy, tulog sa tabi. Hello? Lack of visions. Kamalong daghang kay spirits na nagunit para dili maangkon ang saad sa Ginoo. No, wrong options. Na kay mga tamang option ng tanga piliyon, dito gyud ka sa mali. Pansinin niyo? O sa mga lalaki nga gusto nang makaminyo, gusto nimo lalaki, babae nga gisaad sa Ginoo. Pero select and collect ka. Hello? Hindi naman katapad, balik sa saad sa Ginoo. And this morning, kupta na ito nga saad. Amen ba? Pwede ba ito manindog yung tanan?